Pinaaresto na ng Sandigan Bayan si Cotabato Governor Emilu Talino Mendoza. Ito ay para sa 3 kaso ng graft na sinampa laban sa kanya. Kasama rito ang paggamit daw ng 2.4 million pesos na pondo ng gobyerno para bumili ng diesel mula sa gasolinahan ng kanyang ina. Hindi raw nagkaroon ng public bidding para rito. Kinarga ang diesel sa mga truck na ginamit sa 2 araw na road rehabilitation projects. Kaugnay niyan, pag-uusapan natin ngayon, umaga ang kasong graft. Ayan, narinig po natin, attorney, palagi yung kasong graft and corruption. Oo, Laging katuwang ng graft ang corruption. Yes, tama. Ano po naman yung kaibahan nito? Ang graft, ibig sabihin yan, paghihingi ng pera. Ay, Yung paghihimok sa isang tao o pagbubulong sa kanya na ito may konsiderasyon to. Bigyan mo ako ng pera. Suhol. Yan Extortion. yun. Oo, yung mga ganyan. is graft. Is graft. Ang corruption naman, it's simple dishonesty. Maaari siyang hindi humihingi ng pera, pero siya ay dishonest public official. Kaya graft and corruption. Maaaring kumita siya sa pamamagitan ng paghihingi ng pera o hindi naman kumita kaya lang pumasok sa isang transaksyon na nagbibigay malaking pinsala sa gobyerno. Yan ang kaibahan niyan. Pero ngayon, Grace, pinagsasama na yan. Graft and corruption. Pero pwede pong sampahan ng isang tao ng graft and corruption even if everything points to just graft or just it can't be just graft because graft and corruption yon. Pero kung corruption lang at hindi namang graft, meaning there was dishonesty pero hindi naman talaga siya kumita ng pera. O, pwede yan. Halimbawa na lang, hindi siya kumita ng pera. Yung sinasabi nating parating pumapasok sa isang transaksyon na napakalugi ang gobyerno, grossly disadvantageous to the government. Kahit na kumita siya dyan, kahit na hindi kumita siya dyan, basta't malaki ang pinsala sa gobyerno, graft and corruption yan. May iba't ibang klase po ba ng graft and corruption? Ang dae sa ating Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang daing nakalista. Halimbawa na lang yung humihingi ng pera sa mga transaksyon sa gobyerno, nagbibigay ng mga permit, kamukha yung mga business permit sa taong hindi naman kwalipikado. Yung mismong hindi pagsagot sa mga angal ng mga taong umaangal sa isang ahensya na kung saan sila ay nakatalaga. Yung hindi sila sumasagot. Pwede rin po maging corruption. Pwede yun. yan. Graft and corruption rin yan. Corrupt yun. Oo, kasi ang isang lingkod bayan, basta hinaina ng angal, dapat siyang sumagot. Sabi nga ng batas, 15 days. Kung hindi, pwede mo nang isumbong sa ombudsman. O isa pa, yung sinasabi natin kanina, grossly disadvantageous to the government. O kaya, binibigyan ng hindi wasto o unwarranted benefit or privilege or advantage ang kapamilya o mga business partners. Which brings us to the point kung bakit sinampahan ng graft and corruption, kasong graft and corruption, ito si Governor Mendoza. Because, ayan, andyan na yung family alliance. Oo. Andyan na yung doubt that she might have earned from the transaction. Yes. And that there was dishonesty because hindi nga siya binid, which is the proper process. Oo, may proper process yan. Kasi kaya mo binibid ang lahat ng mga transaksyon ng gobyerno para ang gobyerno makakuha ng pinakamababang halaga. Ibig sabihin, mag-aaway-away yung mga nagbibid at kung ano ang pinaka-advantage sa government, yun ang kukunin ng gobyerno. Pero kung isa lang ang tao dyan, siyempre, hindi natin may iwasan na baka may napag-usapan na sila. Pero siyempre, ang sinasabi rin ng batas natin, you will be convicted upon proof beyond reasonable doubt, tsaka everyone is presumed innocent until proven guilty. Mahirap po ba i-prove itong graft and corruption dahil marami po tayo naririnig na graft and corruption na kasong sinasampa laban sa mga government officials natin. Yes. But it seems that hanggang dun lang, maraming kaso, hanggang dun lang, sinampahan lang ng kaso pero wala namang follow-through. Or baka hindi natutuloy o nadidismiss. Mahirap talaga kasi itong mga kilos na ito pataguto Pataguto, Grace, siyempre hindi mo inilalantad. Gusto mong itago sa mga nakakakita para kayo lang ang nakakaalam. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na whistleblowers. Right. No? Yung talagang inaalagaan sila ng gobyerno. Yung panunuhol nga, kung nagbago ang isip ng nanuhol, na konsensya siya, pwede niyang isumbong yung kanyang sinuhulan at siya, libre siya sa kaso para lang mapanagot yung
yung government employee. Ngayong papalapit na po ang eleksyon, syempre lahat ng mga voters ngayon, halos lahat, meron ng mga cellphone na may camera. Oo. Kung ito po ay ginamit na hindi na wala sa kaalaman nung binivideohan, Oo. na, for example, sinuhulan ako, Oo. binidyo to ko siya, pero hindi niya alam na binidyo ko. Oo. Ito ba ay ebidensya na pwedeng gamitin pag nasapahan ko siya ng kaso? Or is there another legal boundary that I have crossed that will make this not qualified for an evidence? Alam mo, baka pumasok yan dun sa mga wiretapping law. Kasi Exactly. kung ang isang nirecord mo ay walang pahintulot ng mga nire-record mo, bawal yon. Maliban na lang kung ginawa nila ito sa isang sitwasyon na there is an expectation of publicity. Kaya nga, ang sabi nga natin kanina, mga patago ito eh. Kaya ang pinakamabuti dito, kung meron silang alam na ganyan, siguro para ma-legitimize yan, hindi nila ilalabas yan unless ordered by the court. So wala silang tutol, hindi sila makakatutol kasi kung hindi naman sila susunod sa korte, baka sila ang parusahan. 'Yon. Siguro hihingi na lang ng let's say sampina. Ganyan o kaya order para ilabas kung meron man. Ayan, ano po ba yung parusa sa graft and corruption? Is it a bailable offense? Oo. Yes. Generally, it's a bailable offense kung ang parusa ay mas mababa sa 30 years. Kasi yung plunder, di ba, yun, life sentence, 30 years yun, kaya walang bail yun. Pero dun sa ordinary graft and corruption, hindi bababa ng 1 taon at hindi tataas ng 10 taon at madi-disqualify pa panghabang buhay na maging lingkod bayan. At lahat ng mga retirement benefits mo, tanggal. Kaya iyan ang kaparusahan dyan. At bukod dyan, sabi nga natin, makukulong pa. At kung ano man ang nakuha niya na maling yaman o ill-gotten wealth, kukumpiskahin ng gobyerno. Ayan, maraming salamat, Attorney Mel. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.